April 19, 2026 sa Toboso, Negros Occidental. Sa loob lamang ng ilang oras, isang operasyon ang nauwi sa trahedya. 11 ang namatay. Kabilang sa mga pangalan na agad umalingaw-ngaw ay sina RJ Nicole Ledesma at Alisa Alano, isang journalist at isang student leader na parehong hindi na nakabalik mula sa lugar na iyon. Sa mga sumunod na araw, may mga nagsabi na sila ay lumalaban. May mga nagsabi naman na sila ay naroon para sa community immersion. Habang patuloy na lumalabas ang iba't ibang kwento, isang bagay ang nananatiling hindi malinaw. Ano ba talaga ang nangyari sa pagitan ng mga oras na iyon? Ano ba talaga ang totoo? Sila ba ay mga inosenteng estudyante na nadamay lang? O sila ay kasapi ng mga kalaban? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Madilim pa ang paligid nang magsimula ang tensyon sa isang liblib na bahagi ng Toboso, Negros Occidental noong April 19, 2026. Bandang madaling araw, nagsimulang gumalaw ang mga tropa ng Philippine Army sa isang operasyon na ayon sa kanila ay intelligence-driven. Habang papasok ang araw, unti-unting naging malinaw na hindi ito simpleng operasyon. Ito ay hahantong sa isa sa pinaka-pinag-uusapang insidente sa bansa. Ayon sa mga unang ulat ng militar, nagkaroon ng sunod-sunod na engkwentro laban sa mga pinaghihinalaang miyembro ng New People's Army. Tumagal umano ng ilang oras ang bakbakan, mula madaling araw hanggang halos tanghali. Sa bawat oras na lumilipas, mas lumalaki ang bilang ng nasasangkot at mas nagiging komplikado ang sitwasyon sa loob ng komunidad. Pagkatapos ng operasyon, lumabas ang pinakamabigat na detalye. 11 ang patay. Ayon sa militar, lahat ng ito ay armado at bahagi ng armadong grupo. Iginiit nilang lehitimo ang operasyon at isinagawa ito alinsunod sa Rules of Engagement at International Humanitarian Law. Para sa kanila, ito ay isang matagumpay na hakbang para pahinain ang presensya ng insurgency sa lugar. Pero halos kasabay ng paglabas ng ulat na iyon, may isa pang kwento na unti-unting lumilitaw mula sa kabilang panig. May mga pangalan na nagsimulang kumalat. Mga taong hindi karaniwang inaasahang makikita sa isang engkwentro. May mga nagsasabing hindi lahat ng namatay ay armado. May mga nagsasabing may mga sibilyan na nadamay. At dito nagsimula ang tunay na laban. Hindi na sa bundok kundi sa impormasyon. Ayon sa Inquirer at GMA News, ang nangyari sa Toboso ay agad naging sentro ng isang world war sa pagitan ng militar at ng iba't ibang grupo. Habang naninindigan ang Armed Forces of the Philippines na ito ay isang lehitimong engkwentro, may mga organisasyon naman na nananawagan ng investigasyon at sinasabing may mga tanong na hindi pa nasasagot. Habang lumalabas ang mas maraming detalye, isang bagay ang malinaw. Ang April 19 sa Toboso ay hindi lang basta isang operasyon. Ito ay simula ng isang mas malaking kwento. Isang kwento na hahatiin ang opinyon ng publiko. Magbabanggaan ang dalawang bersyon ng katotohanan at mag-iiwan ng tanong na hanggang ngayon ay wala pang malinaw na sagot. Habang unti-unting lumalabas ang detalye ng nangyaring operasyon sa Toboso, hindi lang bilang ang tumatak sa publiko, kundi mga pangalan. Sa listahan ng 19 na namatay, may 2 pangalan na agad umalingaw-ngaw at nagbago sa direksyon ng usapin. Isa sa kanila ay si RJ Nicole Ledesma, isang community journalist na kilala sa kanyang trabaho sa alternative media. Hindi siya sundalo, hindi rin opisyal ng gobyerno. Isa siyang manunulat na ang focus ay mga kwento ng mga nasa laylayan. Kasama niya sa listahan ang isang mas bata, isang estudyante, si Alisa Alano, isang student leader mula sa University of the Philippines, Diliman, na aktibong nakikilahok sa mga isyong panlipunan. Ayon sa mga ulat mula sa Inquirer, GMA News at CDN Digital, ang dalawang ito ay kabilang sa mga namatay sa parehong operasyon noong April 19. Ngunit sa sandaling lumabas ang kanilang mga pangalan, biglang nagbago ang tono ng balita. Hindi na ito simpleng ulat ng isang engkwentro. Naging tanong na ito ng identidad. Paano napunta sa isang armadong sagupaan ang isang journalist? Ano ang ginagawa ng isang student leader sa lugar na iyon sa oras ng operasyon? At higit sa lahat, tama bang ilagay sila sa parehong kategorya ng mga sinasabing armado?
habang patuloy na ipinipilit ng Philippine Army na lahat ng namatay ay bahagi ng armadong grupo, may mga organisasyon at komunidad na agad tumutol. Para sa kanila, sina RJ at Alisa ay hindi lamang pangalan sa casualty list. Sila ay mga taong may malinaw na papel sa lipunan, may sariling layunin kung bakit sila naroon. Sa puntong ito, nagsimula ng mabuo ang mas malalim na tanong. Hindi na lang ito tungkol sa kung ano ang nangyari sa Toboso, kundi kung sino ang mga taong namatay. Dahil kapag naunawaan kung sino sila, doon magsisimulang mabuo ang mas malinaw na larawan kung ano nga ba talaga ang nangyari noong araw na yun. Sa gitna ng ingay ng balita at banggaan ng magkabilang panig, unti-unting lumilinaw kung sino nga ba si RJ Nicole Ledesma, hindi bilang isang pangalan sa listahan ng namatay, kundi bilang isang taong may malinaw na ginagawa bago pa mangyari ang insidente. Ayon sa CDN Digital at Inquirer, si RJ ay isang community journalist. Hindi siya yung typical na reporter na nasa studio o newsroom lang. Ang trabaho niya ay nasa field, nasa mga komunidad, nakikinig, nag-oobserba at sinusulat ang mga kwento ng mga taong madalas hindi nabibigyan ng boses. Isa rin siyang regional coordinator ng Alter Media Network sa Negros Island. Sa posisyong iyon, hindi lang siya basta writer, isa siyang organizer ng mga kwento, tagapag-ugnay ng mga issue, at bahagi ng mas malawak na network ng alternative media na nakatuon sa mga marginalized sectors. Batay sa mga pahayag ng Alter Media, ang focus ni RJ ay malinaw, ang kalagayan ng mga magsasaka. Partikular ang epekto ng mga proyekto tulad ng renewable energy, mga solar farms at wind developments sa lupa at kabuhayan ng mga komunidad sa Negros. Para sa kanya, hindi lang ito simpleng development story. Isa itong usapin ng lupa, kabuhayan at kung sino ang tunay na nakikinabang. Ibig sabihin, ang presensya niya sa Negros noong mga panahong iyon ay may konteksto. Hindi siya basta napadpad doon nang walang dahilan. May trabaho siyang ginagawa, may isyong sinusundan, at may mga taong kinakausap. Pero kasabay ng paglilinaw ng kanyang background, mas lalo ring lumalalim ang tanong. Kung ang ginagawa niya ay journalism at community immersion, paano siya napunta sa isang sitwasyon na ayon sa militar ay isang armadong engkwentro? At kung totoo man na may ganitong role siya sa komunidad, sapat ba iyon para ipaliwanag ang kanyang presensya sa lugar na iyon sa mismong oras ng operasyon? Habang mas nakikilala si RJ bilang isang journalist na nakatutok sa mga isyong panlipunan, mas nagiging komplikado ang kwento dahil hindi na lang ito tungkol sa kung ano ang nangyari, kundi kung paano nagtagpo ang dalawang mundo, ang mundo ng journalism at ang mundo ng armadong tunggalian. Habang mas nakikilala si RJ bilang isang journalist na nasa field, may isa pang pangalan na mas lalong nagbigay bigat sa buong kwento, si Alisa Alano. Isang estudyante, isang leader, at ayon sa mga nakakakilala sa kanya, isang taong hindi lang nag-aaral ng lipunan kundi aktibong nakikilahok dito. Ayon sa GMA News, si Alisa ay isang student leader mula sa University of the Philippines, Diliman. Nagsilbi siya bilang Education and Research Counselor ng University Student Council, isang posisyon na hindi lang simboliko, kundi may konkretong papel sa pag-aaral at pagtalakay ng mga isyong kinakaharap ng mga estudyante at komunidad. Sa mga ulat ng Rappler at sa pahayag ng UP Diliman USC, inilalarawan si Alisa bilang isang aktibong kalahok sa community immersion. Hindi siya limitado sa loob ng classroom. Pinili niyang pumunta sa mga lugar kung saan mas ramdam ang realidad ng mga problemang pinag-aaralan niya, lalo na sa sektor ng mga magsasaka. Doon niya hinahanap ang sagot sa mga tanong na hindi kayang ibigay ng libro lang. Para sa kanya, ang pag-aaral ay hindi lang tungkol sa teorya. Kailangan itong iugnay sa tunay na sitwasyon ng mga tao. Kaya ang presensya niya sa Negros ay may malinaw na layunin: makinig, umintindi, at matuto mula sa mismong komunidad. Pero tulad ng kay RJ, habang mas nagiging malinaw ang kanyang background, mas lalo ring nagiging komplikado ang tanong. Paano napunta ang isang student leader na kilala sa research at community work sa isang lugar na naging sentro ng armadong engkwentro? At kung ang kanyang layunin ay immersion at pag-aaral, paano ito nagtagpo sa isang operasyong militar na nauwi sa karahasan? Sa puntong ito, si Alisa ay hindi na lang basta isang estudyante sa kwento. Siya ay naging simbolo ng mas malalim na usapin,
ang hangganan sa pagitan ng pagiging aktivista, pagiging sibilyan, at ang panganib ng pagpunta sa mga lugar kung saan nagtatagpo ang ideolohiya at sandata. Habang mas nakikilala kung sino sina RJ Nico Ledesma at Alisa Alano, unti-unti ring lumilinaw ang isang mahalagang tanong. Bakit nga ba sila nasa Negros sa mismong panahong iyon? Ayon sa mga ulat ng Rappler, CDN Digital, at sa mga pahayag ng Altermedia Network at iba't ibang student groups, ang sagot ay iisa ang direksyon. Hindi sila basta napadpad doon. May malinaw silang ginagawa, community immersion at field research. Sa kaso ni RJ, bahagi ng kanyang trabaho bilang journalist ang pumunta sa mismong lugar kung saan nangyayari ang mga isyong sinusulat niya. Hindi sapat ang second-hand information. Kailangan niyang makita, marinig at maranasan ang sitwasyon ng mga komunidad, lalo na ang epekto ng mga proyekto tulad ng renewable energy sa lupa at kabuhayan ng mga magsasaka. Ganito rin ang direksyon ni Alisa. Bilang isang student leader at researcher, ang immersion ay hindi extracurricular activity lang. Ito ay extension ng kanyang pag-aaral. Ayon sa mga student organizations, pinili niyang pumunta sa Negros para mas maintindihan ang kalagayan ng mga magsasaka, ang usapin ng lupa, kabuhayan at ang presensya ng militar sa mga komunidad. Sa ganitong konteksto, ang kanilang presensya sa Negros ay hindi lihim. Hindi rin walang dahilan. Ito ay bahagi ng kanilang gawain. Isa bilang journalist, isa bilang estudyante na nagsasaliksik at nakikibahagi sa mga isyong panlipunan. Pero dito, lalo nagiging komplikado ang kwento. Dahil habang malinaw ang kanilang layunin ayon sa kanilang mga grupo, hindi ito tugma sa narrative ng militar. Sa panig ng Philippine Army, ang presensya sa isang encounter site, lalo na kung may sandata, ay hindi maipapaliwanag ng simpleng immersion o research. At dito, nagsisimulang magsalpukan ang dalawang mundo. Isang mundo na nagsasabing sila ay naroon para matuto at magkwento. At isang mundo na nagsasabing ang presensya sa gitna ng labanan ay may ibang kahulugan. Sa dulo, nananatiling open ang tanong. Ang Negros ba ay naging lugar ng pag-aaral at paglilingkod? O ito ba ay naging lugar kung saan ang isang misyon, anumang uri nito, ay nagdala sa kanila sa gitna ng panganib na hindi na nila nalampasan? Habang patuloy na lumalabas ang iba't ibang kwento tungkol sa nangyari sa Tuboso, nananatiling matatag ang paninindigan ng Armed Forces of the Philippines. Para sa kanila, walang kalituan sa nangyari. Ito ay isang malinaw na armadong engkwentro. Ayon kay Romeo Browner Jr., ang mga namatay, kabilang sina RJ Nico Ledesma at Alisa Alano, ay hindi basta mga sibilyan na nadamay. Iginiit niya na ang mga ito ay natagpo ang may sandata, nakasuot ng combat gear at aktibong nakikipaglaban sa mga sundalo sa gitna ng operasyon. Sa mga ulat ng Manila Bulletin at sa mga opisyal na pahayag ng Philippine Army, paulit-ulit na binibigyang diin ang parehong punto. Ang operasyon sa Tuboso ay isang lehitimong military engagement laban sa mga pinaghihinalaang miyembro ng New People's Army. Hindi raw ito simpleng presensya sa lugar. Ito ay isang aktwal na labanan. Para sa militar, mahalaga ang detalye ng sandata at combat gear. Hindi ito maliit na bagay na pwedeng baliwalain. Sa kanilang pananaw, ang pagkakaroon ng ganitong kagamitan at ang pakikilahok sa putukan ay malinaw na indikasyon na ang isang tao ay bahagi ng armadong tunggalian. Ipinaliwanag din ng AFP na ang kanilang mga sundalo ay kumikilos lamang kapag kinakailangan. Ayon sa kanila, hindi sila basta nagpapaputok kung walang banta. Ngunit sa sandaling may nagpaputok laban sa kanila, ang sitwasyon ay agad nagbabago. Ang isang individual ay nagiging combatant at ang labanan ay nagiging lehitimong bahagi ng kanilang operasyon. Sa ganitong perspektibo, ang nangyari sa Tuboso ay hindi isang aksidente o pagkakamali, kundi isang inaasahang resulta ng isang operasyon laban sa armadong grupo. Para sa militar, malinaw ang linya. Kapag may sandata, may laban, at kapag may laban, may posibilidad ng kamatayan. Pero habang mas pinatitibay ng militar ang kanilang bersyon, mas lalong tumitindi ang pagtutol mula sa kabilang panig. Dahil kung ito nga ay isang malinaw na engkwentro, bakit may mga organisasyon na nagsasabing iba ang nangyari? At kung ang ebidensya ay kasing linaw ng sinasabi ng militar, bakit may panawagan pa rin para sa isang independenteng investigasyon?
Dito, nagsisimulang maging mas mabigat ang bawat detalye. Dahil sa pagitan ng armado at sibilyan, naroon ang isang linya na kailangang malinawan. At sa ngayon, wala pang iisang sagot kung saan talaga ito nakapwesto. Habang malinaw ang paninindigan ng militar, may isa pang bersyon na patuloy na lumalakas mula sa kabilang panig, ang bersyon ng New People's Army at ng iba't ibang human rights groups. Para sa kanila, hindi simpleng lahat ay combatants ang nangyari sa Tuboso. Ayon sa pahayag ng NPA na iniulat ng Inquirer, kinilala nilang may ilan sa kanilang hanay na namatay sa engkwentro. Ngunit mariin nilang iginiit na hindi lahat ng 19 ay mga mandirigma. Sa kanilang bersyon, may maliit na grupo lamang ng armado at ang iba ay mga sibilyan. Kabilang ang mga journalist, student leaders at human rights advocates na nasa lugar para sa ibang layunin. Para naman sa mga rights groups, mas mabigat ang paratang. Hindi lang nila kino-question ang bilang ng mga combatants. Kino-question nila ang mismong kwento ng engkwentro. May mga nagsasabing ang ilang biktima ay wala sa mismong unang labanan at posibleng nadamay o pinaslang sa hiwalay na operasyon habang hinahabol ang mga pinaghihinalaang rebelde. Sa ganitong pananaw, sina RJ Nicole Ledesma at Alisa Alano ay hindi bahagi ng armadong grupo, kundi mga taong nasa komunidad para sa kanilang sariling gawain. Journalism, research, at pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka. Ito ang dahilan kung bakit para sa kanila ang tanong ay hindi dapat nagsisimula sa bakit sila nandoon, kundi sa ano ang nangyari sa kanila. Dahil kung sila ay sibilyan, ang kanilang pagkamatay ay hindi simpleng collateral damage, ito ay posibleng paglabag sa karapatang pantao. Sa gitna ng dalawang magkasalungat na bersyon, lalong nagiging malabo ang linya sa pagitan ng katotohanan at interpretasyon. Para sa militar, ang ebidensya ay nasa sandata at labanan. Para sa NPA at rights groups, ang ebidensya ay nasa pagkakakilanlan ng mga namatay at sa konteksto kung bakit sila naroon. At habang patuloy ang palitan ng pahayag, isang bagay ang nagiging malinaw. Ang nangyari sa Tuboso ay hindi lang simpleng engkwentro. Isa itong kwento na may dalawang muka. At sa pagitan ng dalawang iyon, naroon ang mga tanong na hanggang ngayon ay wala pang tiyak na sagot. Sa gitna ng banggaan ng dalawang bersyon, may isang linya ng paliwanag na paulit-ulit na binabalikan ng mga grupo. Ang konsepto ng community work. Para sa kanila, ito ang susi para maintindihan kung bakit naroon sina RJ Nicole Ledesma at Alisa Alano sa Negros sa panahong iyon. Ayon sa mga ulat ng Rappler at CDN Digital, si RJ ay nasa lugar para sa immersion reporting. Hindi lang siya basta nag-i-interview o kumukuha ng datos mula sa malayo. Bahagi ng kanyang trabaho ang manatili sa komunidad, makisalamuha sa mga tao at direktang makita ang epekto ng mga isyong kanyang sinusulat. Lalo na ang tungkol sa renewable energy projects at kung paano nito naapektuhan ang mga magsasaka. Sa kabilang banda, si Alisa naman ay inilalarawan ng mga pahayag mula sa University of the Philippines Diliman at Altermedia Network bilang isang estudyante na hindi lang bumibisita sa komunidad, kundi aktwal na nakikitira at nakikibahagi sa buhay ng mga magsasaka. Para sa kanya, ang immersion ay hindi panandali ang pagpunta lang, kundi isang proseso ng pag-unawa sa pamamagitan ng pakikisama sa araw-araw na realidad ng mga tao sa kanayunan. Sa ganitong lente, ang kanilang presensya sa Negros ay may malinaw na konteksto. Hindi ito lihim na aktibidad, kundi bahagi ng mas malawak na gawain ng journalism at student organizing, ang lumapit sa mga komunidad na madalas hindi napapansin at dalhin ang kanilang mga kwento sa mas malawak na audience. Pero dito rin lalong umiinit ang usapin dahil habang ang community work ay sapat na paliwanag para sa kanilang mga kasama at organisasyon, hindi ito tinatanggap ng militar bilang sapat na dahilan para ipaliwanag ang presensya sa isang aktibong encounter zone. Para sa kanila, ang sitwasyon sa Tuboso ay hindi simpleng community setting, kundi isang lugar ng armadong tunggalian, kung saan ang bawat presensya ay may kaakibat na panganib at kahulugan. Sa puntong ito, ang salitang immersion ay nagiging sentro ng debate. Para sa isang panig, ito ay simbolo ng paglilingkod at pag-unawa. Para sa kabila, ito ay tanong kung saan nagtatapos ang community work at saan nagsisimula ang involvement sa isang mas mapanganib na sitwasyon.
At habang patuloy ang diskusyon, nananatiling open ang isang mahalagang tanong. Sapat bang paliwanag ang community work para maintindihan ang kanilang presensya? O may mga detalye pa na hindi pa lumalabas? Sa puntong ito ng kwento, malinaw na hindi na lang ito simpleng ulat ng isang engkwentro. Nasa sentro na tayo ng pinakamabigat na tanong. Sina RJ Nicole Ledesma at Alisa Alano ba ay mga sibilyan o mga combatant? Para sa Philippine Army, diretso ang sagot. Sa kanilang pananaw, ang presensya sa isang encounter site, lalo na kung may kasamang sandata at aktibong putukan, ay malinaw na indikasyon ng pagiging bahagi ng armadong grupo. Hindi raw ito simpleng pagkakataon o maling lugar sa maling oras. Para sa kanila, may malinaw na linya. Kapag may sandata at may laban, ang isang tao ay itinuturing na combatant. Ito ang dahilan kung bakit paulit-ulit nilang ibinabalik ang parehong tanong. Bakit naroon ang mga taong sinasabing journalists, students o social workers kung may baril at nasa gitna ng labanan? Para sa militar, ang tanong na iyon ang susi para maintindihan ang kanilang posisyon. Pero sa kabilang panig, ibang lente ang ginagamit ng mga grupo tulad ng UP-USC at Altermedia Network. Para sa kanila, ang presensya sa isang komunidad, kahit pa ito ay nasa conflict area, ay hindi agad nangangahulugan ng pagiging combatant. Sa kanilang paliwanag, sina RJ at Alisa ay naroon para sa fieldwork, immersion at pakikipag-ugnayan sa mga magsasaka. Ang kanilang presensya ay bahagi ng kanilang tungkulin bilang journalist at student organizer, hindi bilang kalahok sa armadong tunggalian. Dito nagkakaroon ng matinding banggaan ng interpretasyon. Para sa militar, ang ebidensya ay nasa sitwasyon, ang lugar, ang oras, at ang sinasabing sandata. Para sa mga grupo, ang ebidensya ay nasa identidad. Kung sino ang mga namatay at ano ang kanilang ginagawa bago pa mangyari ang insidente. At sa pagitan ng dalawang pananaw na ito, naroon ang isang manipis ngunit napakahalagang linya. Isang linya na naghihiwalay sa civilian at combatant. Isang linya na, kapag mali ang pagkakakilala, ay may direktang epekto sa kung paano huhusgahan ang nangyari. Kung ito ba ay isang lehitimong engkwentro o isang posibleng paglabag sa karapatang pantao. Sa ngayon, nananatiling hindi pa malinaw kung saan talaga bumabagsak ang katotohanan. Dahil sa bawat paliwanag, may katumbas na tanong. At sa bawat sagot, may panibagong duda. Ang sigurado lang, ang isyong ito ay hindi matatapos sa simpleng pagdedeklara kung sino ang tama. Kailangan nitong harapin ang mas malalim na tanong kung paano ba talaga tinutukoy ang pagiging sibilyan sa gitna ng isang armadong tunggalian. Habang nagpapatuloy ang pagtatalo kung sino ang combatant at sino ang sibilyan, mas lumalalim pa ang usapin dahil sa mga seryosong paratang mula sa iba't ibang grupo. Hindi na lang ito tungkol sa presensya sa encounter site, kundi sa paraan kung paano isinagawa ang operasyon. Ayon sa karapatan, ang nangyari sa Tuboso ay hindi simpleng engkwentro, kundi posibleng isang insidente na may bahid ng excessive force. Sa kanilang pahayag na iniulat ng Inquirer, tinawag pa nila ito bilang isang massacre, isang salitang mabigat at may malalim na implikasyon. Para sa kanila, may pattern umano kung saan ang mga ganitong operasyon ay ipinapaliwanag bilang armadong sagupaan. Kahit may posibilidad na may mga sibilyan na nadadamay o napapasama sa bilang ng mga namatay. Kasabay nito, may mga paratang din ng indiscriminate firing. Ang ideya na ang pagpapaputok ay hindi malinaw ang target at maaaring tumama sa mga hindi naman bahagi ng labanan. Ayon sa ilang student organizations at pahayag mula sa University of the Philippines, Diliman Community, may mga ulat na ang komunidad mismo ang napuwersang lumikas dahil sa nangyaring operasyon. Para sa kanila, ito ay indikasyon na hindi lang armadong grupo ang naapektuhan, kundi pati mga ordinaryong residente. Sa ganitong konteksto, ang tanong ay hindi na lang kung sino ang nandoon at bakit. Ang tanong ay kung paano isinagawa ang operasyon. Kung ito ba ay sumusunod sa international humanitarian law o kung may mga hakbang na nalampasan ang hangganan ng pinapayagan. Sa kabilang banda, patuloy namang itinatanggi ng Armed Forces of the Philippines ang mga paratang na ito. Ayon sa kanila, ang kanilang mga sundalo ay kumilos ng naaayon sa batas at may malinaw na target sa operasyon. Para sa militar, ang paggamit ng puwersa ay tugon sa aktwal na banta
at hindi basta-basta isinagawa. Ngunit sa gitna ng dalawang magkasalungat na pahayag, mas nagiging mabigat ang sitwasyon. Dahil kapag ang usapan ay umabot na sa human rights violations, hindi na ito simpleng debate ng narrative. Ito ay usapin ng accountability. At dito, nagiging kritikal ang bawat detalye. Dahil kung mapapatunayang may indiscriminate firing o excessive force, ang nangyari sa Tuboso ay hindi na lang isang engkwentro. Ito ay magiging isang insidente na kailangang sagutin. Hindi lang sa publiko, kundi sa batas. Habang patuloy ang banggaan ng magkabilang panig, unti-unting nagiging malinaw na may isang bagay na pareho nilang kinikilala. Kailangan ng mas malalim na pagbusisi sa nangyari. Hindi na sapat ang mga pahayag, hindi na sapat ang mga press release. Dito nagsimulang lumakas ang panawagan para sa isang independenteng investigasyon. Ayon sa Human Rights Advocates Negros, hindi maaaring manatili sa antas ng akusasyon at depensa ang usapin. Kailangan umano itong dalhin sa isang institusyon na may kakayahang magsiyasat ng walang kinikilingan. Kaya ang kanilang tinutukoy ay ang Commission on Human Rights, isang independent body na may mandato na imbestigahan ang mga posibleng paglabag sa karapatang pantao. Sa mga ulat ng GMA News at Inquirer, makikita na hindi lang isang grupo ang humihingi ng ganitong hakbang. Mula sa mga human rights organizations hanggang sa mga student groups, iisa ang direksyon ng panawagan. Dapat magkaroon ng transparent, impartial at masusing investigasyon sa nangyari sa Tuboso. Para sa kanila, ito lang ang paraan para matukoy kung alin sa dalawang bersyon ang may matibay na basehan. Hindi na rin lang ito tungkol sa kung sino ang tama o mali. Para sa mga nananawagan, ito ay tungkol sa accountability. Kung may naganap na paglabag, dapat itong mapanagot. Kung lihitimo naman ang operasyon, dapat itong malinaw na mapatunayan. Sa ganitong paraan lang, mabibigyan ng hustisya ang mga namatay, anumang panig ang kanilang kinabibilangan. Sa kabilang banda, bagamat patuloy na ipinagtatanggol ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang operasyon bilang lehitimo, hindi rin nila tuluyang isinasara ang pinto sa investigasyon. Ayon sa kanilang mga pahayag, bukas sila sa pagsusuri basta ito ay dadaan sa tamang proseso at hindi sa paghuhusga agad sa social media. Sa puntong ito, ang laban ay tila lumilipat mula sa bundok patungo sa mga institusyon. Mula sa putukan, papunta sa dokumento. Mula sa salpukan ng sandata, papunta sa salpukan ng ebidensya. At dito, nakasalalay ang susunod na yugto ng kwento. Dahil ang magiging resulta ng investigasyon ang posibleng magbigay linaw sa lahat ng tanong. Kung ano ba talaga ang nangyari at kung sino ang dapat managot.